Welcome back guys sa ating munting YouTube channel at samahan niyo akong panoorin ang video ito at dahil wala po tayong sariling video dahil nasa ibang lugar po tayo at hindi tayo nakagawa ng ating sariling video, so kaya magko-comment na lang tayo rito sa video inyong mapapanood. So ayan guys, pinakikita kung paano sila manghuli ng tilapia sa kanilang farm. At yan naman ay yung mga red tilapia. Ito naman ang fish pond sa kabukiran na yung nakikita. Pwede naman tayong gumawa guys ng ang fish pond kung may bastansa kayong area kagaya niyan guys. So ginawa nilang fish pond. Ito rin guys, pwede rin naman kahit sa paanan ng bundok gumawa ng mud pond o concrete pond, pwede rin naman. Ayan, iba-iba kasi yung size ng mga tilapia kung kaya kinukulong nila yung iba. Ito naman pinakikita rito guys kung paano nila hinuhuli ang mga nag-harvest ng tilapia. At yan naman din ay sa bukid, pwede rin naman. Ito naman guys sa paanan ng bundok. At ito naman yung mga fingerlings, siguro kinukulong nila dyan. Ayan nga guys, mga fingerlings yan. At ito naman yung mayroon silang flow ng tubig na galing mismo sa bundok. Ayan guys, nanghuli sila at nangawil ng tilapia. Red tilapia yan guys. Maganda kasi yung tubig na yun ay dire-diretso galing sa bundok. Ayan dire-diretso yung awas kaya malinis ang fish pond. Dito naman guys, ayan nakikita nyo, napakaganda talaga. Kung pwede rin naman talaga yung concrete pond, pero kung sa akin lang mas maganda yung mud pond naman guys, kagaya ng ating fish pond na lupa lang talaga dahil yung talagang kanilang natural na habitat. At iba yung lasa guys ng iba yung lasa ng tilapia pagka talagang sa lupa. At alaga lang sa linis para hindi maglasang putik yung mga isda na tilapia. Meron kasi guys na meron kasi guys ako napanood ng mga comment ay yung fish pond na yung kanilang fish pond ay hindi concrete at sabi ng ibang nakakabili ay lasang putik daw. Depende rin yan guys, kaya kailangan talaga kahit na mud pond ang yung hindi concrete ay dapat ang dire-diretso yung pagpapaapaw ng tubig para nalilinis kasi yung dumi ng mga tilapia guys naiipin yan at yung mga pinakakain natin na mga iba-ibang pinakakain dyan, merong asola, meron din mga feeds na para talaga sa tilapia guys. So kailangan dire-diretso yung pagpapaapaw, dagdag awas ng tubig para kahit na mud pond lang ang ating fish pond ay hindi siya marumi. Sa concrete naman guys, yan okay rin naman talaga yan. Sa concrete at least talagang nakikita nyo talaga paano siya linisin talaga. Yan naman guys, medyo maluang talaga yung kanilang area. Ang ganda ang kanilang fish pond. Tilapia. So guys, ang pag-aalaga ng tilapia ay hindi rin basta-basta, talagang kailangan isisipirot mo rin talaga at sabay-sabay ang paglaki ng ating mga alagang tilapia guys. Ang paglagay ng fingerlings talaga. Pero kahit yan pa man kagaya nyan guys, yung nakikita nyo, pag bitaw ng fingerlings na yan, hindi naman yan sabay-sabay talaga ang paglaki. Merong naiiwan dyan, nababansot. Kaya talagang may maiiwan dyan talaga na maliit. Iba yung mga kinarin. Ayan guys. Ang temperatura ng guys ay pwede na 75 to 85 degrees guys. Magiging temperatura dyan. Kahit na yung hito, 75 to 85 degrees. Ayan guys, nagbibitaw na sila ng fingerlings. Ayan.
Papakain naman guys ng mga alaga natin tilapia. Meron namang starter, pre-starter, yung parang bilog na maliliit. Pero pag yung talagang bagong pisa pa lang na tilapia, ang pinakakain niyan guys is yung yung akala mo darak. Darak talaga sa Pinong-Pino. Yun kasi hindi pa sila pwedeng kumain yung bilog-bilog na maliliit. Medyo siguro mga ilang dangkal na pwede na yung starter o starter kain sa kanila. Pero pag bagong pisa lang naman ay parang darak siya, pero hindi siya talaga darak. Para talaga siya sa feeds. Basta feeds siya para sa tilapia. Ganun din sa mga alaga na hito. Yung hito hindi naman masila niya, pwede na kahit na ano. Ayan, nakikita niyo ang ganda ng fingerlings talaga. Ayan, pinagkikita. Ayan, ang dami ng fingerlings sa kanilang nilalagay sa kanilang mga fish pond. Ang pagbibitaw ng fingerlings sa fish pond, mga kaparming, ay hindi agad-agad na ibibitaw. Kumbaga nakalagay dyan sa plastic para ma-adapt nila yung temperature. Kailangan wag mo muna silang bibitawan agad-agad. Kundi yung plastic, kung nandun sila sa loob ng plastic, ay ilalagay muna sa tubig para yung temperature ng tubig ay ma-adapt nila na hindi sila mabibigla kung saan sila nanggaling. Kasi pag yung fingerlings ay galing pa sa malayo, binili mo at nakalagay siya sa plastic na may oxygen, at pag ililipat mo sa, itatransfer mo sa yung bagong gawang fish pond, ay hindi kailangan bigla. Kailangan ilagay mo muna yung plastic guys mga ilang minuto sa tubig, sa ibabaw ng tubig, at saka mo sila pakakawalan para hindi sila mabigla sa kanilang bagong tahanan. So ayan guys, nakikita nyo, ayan, kailangan din na ang fish pond natin na bagong gawa, bago natin ilalagay ang mga fingerlings, ay kailangan berde-berde na siya guys, yung tipong naglulumot-lumot na siya. Kasi yan din na yung lumot na yan guys, yan yung nagsisilbing pagkain ng mga fingerlings, mga bagong isda, mga bagong pisa na isda. O ang ginagawa ng iba guys, ay bago ilagay yung mga fingerlings, yung bagong gawa nila na fish pond, ay nilalagyan nila ng abono. Yung abono na yun guys, yun yung nagsisilbing parang lumot para magkulay berde yung fish pond, at saka ilalagay mga fingerlings. So ayan, namatay yung yan, ang red tilapia. Pero guys, kumpara sa akin, mas maganda yung black na tilapia. Yun talaga yung mas juicy yung laman at mas masarap. Yan yung, kahit na yung iba guys, mga nagsasabi yan ang pinakamasarap na tilapia kaysa sa red. Yung mga ganyan nakikita yung red tilapia guys. Okay rin naman yan, pero mas masarap talaga kumpara sa akin yung, yung red tilapia. Yung black tilapia. Ayan siya. Ito naman guys, yan yung mga kulay pula. Sa aking fish pond guys, merong rin may napahalo rin mga red tilapia Maganda lang siya tingnan, pero mas gusto ko pa rin yung yung itim. Yung itim kasi guys, iba talaga pagka yung wasto na yung paglaki nila at iluluto mo, ipiprito mo, ay talagang masarap ang laman talaga. So ayan guys, hanggang dito na lang ang ating comment sa video ito guys. Huwag nyo naman kalimutang mag-subscribe sa ating munting channel guys, at paki-share na rin po at paki-click na rin po ang button para updated pa rin po kayo sa mga bagong video natin guys. Bye bye!